Kahapon, nang maranasan ko uli ang pag-aalaga ng infant, dito ko mas na-realize na ayoko pala munang mag-baby uli. Sa ganitong edad nila Gray at Blue, hindi ko pala kaya pagkatatlo na sila at baka mabaliw na ako. May mga nagsasabing maganda daw ang sunod-sunod na pag-aanak para minsanan. Minsanan ang hirap, minsanan ang pagpapalaki, minsanan ang pag-aalaga, para daw maaga kang makatapos at para maging parang mga kapatid mo na lang silang tignan. Pero itong ganitong kaisipan ay hindi para sa lahat at lalong hindi applicable para sa mga walang katuwang sa buhay. Kahit na may mga magulang ka pang makakatulong, sobrang hirap pa din. Kahit na gusto ko din sana ang maraming anak, okay na muna ako sa 2. Mas magandang palakhin muna namin sila bago uli namin sundan. Mahirap ang sunod-sunod. Mauubos ka. Yung lakas mo, yung bulsa mo, yung isip mo, yung itsura mo, matutuyot kang parang tigang na halaman. Maganda ang paisa-isa muna dahil mas nakakapag-concentrate ka sa pag-aalaga. Matututukan mo sa pagpapakain, sa pagpapalaki, at lalong-lalo na sa time na nagkakasakit siya, mas maaalagaan mo. Naranasan ko dito sa 2 ang sabay silang alagaan pagka nagkakasakit sila. Hindi ko na kaya pero wala akong choice. Pagod na ako sa isa pero meron pang isa na kailangan ako. Sobrang sakripisyo lalo na sa sitwasyon namin na wala ang daddy nila. Tapos ayaw din naman nilang makitulog sa mga lolo't lola nila. Sa akin lang talaga nila gustong tumabi. Nakakahilo ang kilos ng kilos. Ang totoong hirap sa pagsisimula ng pamilya, hindi sa stage ng pagpapakasal at pagbubuntis. Dahil ang totoong hirap ay kapag nasa stage ka na ng pag-aalaga ng mga anak mo. Physically, emotionally, mentally, financially, idamay mo na lahat ng naiisip mong maili. Yan lahat ang maaapektuhan sa'yo. Kaya, hopes na muna tong 2. Siguro, saka na lang uli kami magbe-baby. Kapag kaya ng asikasuhin ni Blue yung sarili niya. Kahit sa pagpapaligo lang, sa ngayon kasi, hindi ako ready. Kasalukuyan pa lang akong nakakapagpahinga konti dahil nakagraduate na ako sa araw-araw na pagbubuhat sa kanila. Saka madagdag ko lang din pala, may narinig din ako na mas okay daw alagaan ang baby kaysa sa naglalakad na. Hindi ako agree. Parehong mahirap, pero sa experience ko, mas maginhawa para sa akin ang alagaan ang naglalakad na kaysa sa binubuhat-buhat mo pa. Kasi once na maging toddler na ang bata, mas maginhawa ka na sa pagpapahinga. Susundan-sundan mo na lang siya. Tapos yung tulog niya, hindi na siya namumuyat. Kaya sa time na yon, makakabawi-bawi ka na ng lakas. Hindi din ako naniniwala na puro sa kabutihan ng anak ang laging iniisip ng isang magulang. Kasi kung totoo yun, bakit may mga magulang na sila pa mismo ang bugaw sa kanilang anak? May mga magulang na kayang ipagpalit ang mga anak sa ibang babae o lalaki. May mga magulang na pinapabayaan yung mga anak nila. Wala silang pakialam. Mas kaya nilang mag-spend ng time sa ibang tao kaysa sa sarili nilang anak. Kaya para sa akin, hindi lahat ng magulang ay mabuti. Mas okay kung sasabihin na lang natin na ang pagiging mabuting magulang ay nakadepende sa isang magiging magulang dahil nga sa mga realidad na nangyayari ngayon. Kaya hindi mo dapat minamadali ang pagiging isang magulang. Hintayin mo munang maramdaman mo na ready ka na. Kasi kawawa yung isang batang magsasuffer kapag nabigla ka lang sa pagpasok sa isang responsibilidad. Habang hindi ka pa ready, pagbutihin mo muna ang pagpapakatito o pagpapakatita mo sa mga pamangkin mo. Pagka kasi tito or tita ka pa lang, pagka nagsawa ka na sa batang inaalagaan mo, pwede mo na ulit ibalik sa mga magulang niya. Hindi katulad ng pagka ikaw may sarili ng anak, wala nang balikan. Pag-aalaga ng anak ang pinakamahirap na trabaho. Kaya dapat alagaan mong mabuti ang sarili mo. Maayos na tulog, inumin, pagkain, dyan kukuha ng lakas ang katawang lupa mo para magampanan mo ng maayos ang mga gawaing ginagawa mo. Sarili ang dapat inuunang alagaan at mahalin para magawa mo ito sa iba. Para maibigay mo sa kanila ng buong buo ang sarili mo. Salamat ulit sa time. Hanggang sa susunod ulit. Bye for now.